Part 20. Umupo ako sa buhangin. Nakatayo lang ito kaya hinigit ko ito dahilan para mapaupo siya sa tabi ko. Pinagmamasdan ko ang kumikinang na dagat. Nakaka-relax ang malamig na simoy ng hangin. Ang tunog ng sanhi ng alon. Misis ko. Hendrix called me, using his husky voice. It gives me goosebumps. I want a baby. Huh? I said while my lips is shaking because of nervousness. Mas tumindi ang kabog ng dibdib ko. Ito na talaga. Naramdaman ko ang mainit na bisig nito na pumulupot sa bewang ko. Hendrix, I said. What should I do now? Should I stop him? Hendrix, we're in a public place. Pagmamakaawa ko rito. I don't care, wife. This is my resort and I can fire them whenever I want, he said, and his size is different now. But we should... He cut me off by kissing me passionately. Hubby, someone might see us here. Are you sure about this? Namumulang saad ko na nakapagpatawa rito. Don't worry, misis ko. It's 10 o'clock and no one will see us here. Jugjug in the sea is surely amazing, especially when I'm doing it with you. He caressed my cheek and looked at me. You're perfect, wife. Namula ako sa sinabi nito at yumuko. He lifted up my chin and smiled at me, with adore in his eyes. You're the only one that I adore, wife. I love you, he said sweetly, and kissed my shoulder. Hendrix. At sabay naming naabot ang rurok ng kaligayahan na kami ay mag-asawa na. Tumayo ito, habang karga pa rin ako. Where are we going, hubby? I asked, confusingly. Sa mga bato. Mas lalo akong nagtaka sa tugon nito. Ano daw? Nagtataka man ay hinayaan ko na lamang ito. Ilang minuto pa tong naglakad hanggang sa napunta kami sa mga may malalaking bato. Bakit tayo nandito? Tanong ko rito ngunit hinalikan na lamang ako nito at isinandal sa malaking bato. Napahiyaw ako sa gulat nang maramdaman ko ang lamig galing sa bato. Sa ikalawang pagkakataon ay naangkin na naman niya ako. Dito sa batuhan sa dalampasigan. Parehas kaming hingal na nakatitig sa isa't isa. Hinalikan ako nito sa noo at kinarga ulit ako nito. Let's sleep, wife. I know you're tired. We'll have a morning jugjug tomorrow. Prepare yourself cause I promise to you that you'll not be able to walk. Napailing na lang ako at niyakap ito at pinikit na ang mga mata. Ilang minuto pa'y pinahiga na ako nito sa isang malambot na kama. I can still hear the waves in the ocean. Nandito na kami ngayon sa isang kwarto. I love you, hubby. Saad ko at ipinikit ko na ang mga mata ko. Kinabukasan, napapikit ako ng mariin nang maramdaman ko ang sakit sa pang-ibabang parte ng katawan ko. Tiningnan ko ang tabihan ko para tingnan si Hendrix pero wala na ito doon. Namula na naman ako nang maalala ko kung anong ginawa namin kagabi sa dalampasigan. Gosh, nagawa ba talaga namin yun? You're awake. Nakangiting sabi ni Hendrix nang makapasok ito sa kwarto. Good morning, Mr. Ko. Mahinang sambit ko. May dala-dala ito ngayong tray ng pagkain. Inilapag nito ang dala niya sa kama at lumapit sa akin para halikan ako sa labi. Does it still hurts, Mrs. Ko? Nag-aalalang tanong niya sa akin. I slowly nodded. Masakit talaga. Can I see? What? No way! Sigaw ko at tumakbo sa kama para takluban ang katawan ko ng kumot. Nababaliw na talaga ang asawa ko. Gusto niya makita? I'm just joking, Mrs. Ko. Anya, at tumabi na sa akin sa kama. Hinalikan ako nito sa noo ko at hinawakan ng kamay ko. Ito ang unang araw natin bilang mag-asawa, Lorraine. Nito. He chuckled. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na kasal na tayo ngayon. Parang noon lang kasi. Jugjug slave pa kita. Saan niya habang tumatawa. Bumalik sa akin ang lahat ng alaala naming dalawa. Simula nung alokin niya ako ng ganong trabaho na hindi pang karaniwan, kapalit ng pagtulong sa mami ko. Pero dahil gipit na ako, wala akong choice kundi ang tanggapin ang offer niya sa akin. At yun nga ang pagiging jugjug slave niya. Pero dahil sa ginawa mong yun, hindi tayo aabot sa ganito, I said. Hindi ko na-imagine kung anong buhay ang meron ako kung hindi niya ginawa ang bagay na yun. That's because I love you, Mrs. Ko. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo.
Ipinaharap ako nito sa kanya at pinagdikit ang noo namin. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita, Mrs. ko. I love you, Mrs. Lorraine Wright, he said, sabay halik sa dulo ng ilong ko. You're the most beautiful thing I keep inside my heart. I smiled. I love you rin, Mr. ko. Mahal na mahal din kita, Hendrix Wright, my boss. Tugon ko, and he kissed me passionately. And you already know what the next thing happened. Love isn't always perfect. It isn't a fairy tale or a storybook, and it doesn't always come easy. Love is overcoming obstacles, facing challenges, fighting to be together, holding on, and never letting go. It is a short word, easy to spell, difficult to define, and impossible to live without. Sometimes, the two people who are truly best for each other will have to face a greater obstacles in order to be with each other. For me, being his Jugjug slave before is the best memory that the best thing happened to my life. The end. Special chapter. 9 months later. Mr. ko! Malakas na sigaw ko dito sa loob ng kwarto namin. Napahawak na naman ako sa tiyan ko dahil sa sakit nito. Totoo na ba to? Ah! Mr. ko! Hendrix! Patuloy na hiyaw ko dito sa loob. Napaupo na lamang ako sa kama ko at patuloy na namimilipit sa sakit. Sisigaw na ulit sana ako nang hingal na hingal itong pumasok sa kwarto naming dalawa. Mrs. ko, anong nang... Wait, manganganak ka na ba talaga? Natataranta nitong tanong sa akin. Kagat-labi akong tumango dito. Last week kasi ay sumakit na din ang tiyan ko. Ang akala ko'y manganganak na ako. Hindi pa pala. Nakasuot pa si Hendrix ngayon ng apron. Nagluluto kasi ito ng pagkain ko. I mean, pagkain namin ng baby ko. Daig ko nang humilib na naman ito. Hindi na nag-abalang hubarin ni Hendrix ang kanyang suot na apron at kaagad akong binuhat. Hold on, Mrs. ko. Dadalhin na kita sa ospital. Nito at tumango na lamang ako. Habang tumatagal ay mas lalong sumasakit ang tiyan ko. Halos bumaon na ang kuko ko sa braso ni Hendrix. Baby, please, mamaya ka na lumabas. Buong biyahe wala akong naririnig kundi ang mahinang pagmumura ni Hendrix. Traffic! Singhal niya at bumusina ng matagal hanggang pinauna na siya ng ibang sasakyan. Inhale-exhale ang ginagawa ko ngayon dito sa loob ng kotse dahil sa tindi ng sakit. Hiyaw ko. Napatingin ako sa binti ko nang may dumaloy na puting likido. Hendrix! Shh! Relax, Mrs. ko, malapit na tayo. Tugon nito at mas pinatulinan pa ang sasakyan. Tabi! Manganganak ng asawa ko! Sigaw niya sa mga taong nakaharang sa daan dito sa ospital. Buhat-buhat na niya ako ngayon. Halos manghina na ako dahil sa sakit. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig. May mga nurse na lumapit sa amin at inihiga na ako sa stretcher. Hendrix, natatakot na ako. Sabi ko habang mangiyak-ngiyak na. Nasa loob na kami ngayon ng isang kwarto. Naghahanda na rin ang doktor na magpapaanak sa akin. I'm here, Mrs. ko. Scream my name, okay? Nito, sabay halik sa noo ko. Push! Malakas na sabi ng doktor, kaya umiri ako sa abot ng makakaya ko. Hendrix! Isa pa, malapit na. Sabi ulit ng doktor. Hendrix! Hindi ko na talaga tumao. Hiyaw ko. Ayan na, sabi ng doktor. Naramdaman ko na lang na lumabas na ang bata sa sinapupunan ko. Para akong lantang gulay ngayon habang tinitingnan ang baby ko na hawak ng doktor. Congratulations! It's a baby girl. She's so beautiful. Sambit nito habang nakangiti. Tumulo naman ang luha ko nang marinig ko yon. Sa wakas, ang daladala ko sa sinapupunan ko sa loob ng 9 months ay nakikita ko na. Lumapit dito si Hendrix. Can I hold my princess? Tanong nito. Tahimik lang akong pinapanood ang mag-ama ko habang walang patid na tumutulo ang luha ko. Sobrang saya ko dahil natupad na ang pangarap naming dalawa ni Hendrix, ang magkaanak. Mrs. ko, tawag nito sa akin. I just smiled at him. Ang ganda ng anak natin, he said habang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata.
Pwede ko bang makita ang anak ko? He nodded. Maingat nitong inihiga sa mga bisig ko ang anak ko. Sinuri ko ng mabuting mukha niya. Maliit pa lang siya pero kitang-kita mo na kung gaano ito kaganda. Ang maliit niyang labi na sobrang nipis, matangos na ilong at singkit na mata na may mahabang pilik mata. Halos lahat ay nakuha niya sa kanyang ama. Hendrix, ang anak natin. Mahinang sambit ko at napaiyak na naman muli. Sa mga nagdaang buwan ay mas naging emosyonal ako dahil na rin sa pagbubuntis ko. Naaawa na ako minsan kay Hendrix dahil lagi ko itong napagbubuntungan ng galit na iniintindi naman niya. Hinalikan nito ang noo ko, pati na rin ang labi ko. I love you both. I love you too, mister ko. Sabay kaming napalingon sa pinto nang may kumatok dito. It was the nurse. Excuse me po, kailangan na po naming malaman kung ano ipapangalan niyo sa anak niyo. Anya habang nagpapakyut pa sa asawa ko. Napakunot pa ang noo ko ng lihim na lumalapit ito sa asawa ko. Dito ka sa tabi ko, mister ko. Inis na saad ko. Automatic kong umirap ang nurse dahil sa sinabi ko. Abat, type niya talagang asawa ko ah. Ano na pong name? Huminga ako ng malalim at tumingin sa anak ko na tahimik lang at muling gumaling sa nurse. Phoebe Nicole Wright. I will name her as Phoebe, I said. Matagal na namin itong napag-usapang dalawa ni Hendrix. Simula nung nalaman kong babaeng anak namin. More than 100 names ang nailista namin pero dito lang sa isa na to kami nagkasundo. Marami pang itinatanong sa amin ang mukhang kalaw na nurse na ito. I mean, kay Hendrix lang pala. Gustong gusto kong bumangon sa higaan ko para lang mapigilan ng nurse na yon pero hindi ko magawa dahil nangihina pa rin ako. Thank you. Congrats po ulit. Bati nito. Sumulya pa itong muli sa asawa ko, sabay kagat labi bago lumabas ang kwarto. Tss, you look so enjoy ah. Masungit na sabi ko rito, kaya nagsalubong ang kilay niya. Jealous, misis ko? Natatawa nitong tanong at inirapan ko lamang. Itinuon ko na lamang ang atensyon ko sa prinsesa kong mahimbing na natutulog. Gusto kong sulitin na katabi ko siya. I know mamaya kukuhanin na siya sa amin ng nurse. Sinabi ko na sa'yo na ikaw ang una at huling babae na mamahalin ko. Kahit pa pumangit ka o tumaba ka, misis ko. Hindi ako hahanap ng iba. For me, you're the most precious gem that I don't want to share. Nanatili akong tahimik kaya umupo ito sa tabi ko at hinalikan ako sa noo ko. You have me, misis ko, until every last sky in the galaxy dies. You have me, okay? So don't be jealous. If you don't want to experience a jugjug here in the hospital. Nilibot nito ang mata niya sa buong kwarto. I like it here. Nahampas ko na lang ito sa balikat niya. Napakabastos. Di ba siya naaawa sa akin? Kapapanganak ko pa lang, no? Shut up! I love you so much, misis ko. And I love you, my little princess. Anya, at hinalikan ako sa labi. Hahalikan na sana niya sa Phoebe pero pinigilan ko. Bawal pang baby, ako na lang, I said and I pulled him closer to me. 5 years later. Nandito kami ngayon sa park. Pinasyal namin si Phoebe dahil bagot na raw ito sa bahay. Kasama niya ngayon ang yaya niyang naglalaro sa may playground. Ang bilis ng panahon, misis ko. Look at our daughter, ang laki na niya. Oo nga eh, di na ako magtataka na baka mamaya may manligaw. What? Walang pwedeng manligaw sa prinsesa ko. Pinitik ko ang tenga nito. Kahit kailan napaka-possessive. Balak mo bang palakihin ang anak natin na matandang dalaga, ha? No, pero... Shh! Basta ayoko muna. Ewan ko sa'yo. Hindi ka ba excited na makita kung paano magmahal ang anak natin? May halong excitement na sabi ko. Ngumuso lang ito, sabay buntong hininga. I kissed his cheeks. What was that for? Tanong niya. I shrugged. Wala lang. Bawal na ba kitang i-kiss, mister ko? Nope. Mas gusto ko nga sa lips eh. Bawal. Sambit ko at ibinalik na ang paningin sa anak kong naglalaro pa rin. Tatayo na sana ako nang mapaupo ito sa damuhan. She can handle herself, misis ko. Pero, naputo lang sasabihin ko nang makita ko na ulit ang anak ko na masaya na ulit naglalaro kasama ang isang batang lalaki. Sino naman kaya ang batang yun? Are you okay, misis ko? Why are you crying? Ha? Hinawakan ko ang mata ko
At tama nga si Hendrix, umiiyak ako. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ko kasaya ngayon. Parang nun lang, pinapangarap ko lang ang ganitong kasayang pamilya. Tapos ngayon eto na, natupad ko na. Bukod sa may gwapo kong asawa, may napakaganda pa akong anak na sobrang sweet. Mommy! Daddy! Tawag sa amin ni Phoebe na tumatakbo patungo sa amin habang nasa likod nito ang yaya niya na pilit hinahabol siya. Sinalubong ko ito. She's crying. Shh, baby. Why are you crying? May nangyari ba? Tanong ko rito pero humagulgol lang ito. Nataranta tuloy ako. Princess, baby ko, what happened to you? This time ay si Hendrix naman. Niyakap naman ng anak ko si Hendrix, kaya hinagod nito ang likod nito. Napasimangot na lang ako. Ayaw ba sa akin ng anak ko? Daddy, that boy, she said while pointing the cute little boy who was busy on playing. Baby? Anak, ano bang ginawa ng bata sa'yo? Tanong ko. Mommy, the boy is bad. Anya habang humihigbi. Basang-basa na ng luhang mukha nito, kaya pinunasan ko. Why? What happened? Itinuro nito ang pisngi niya kaya lahat kami kumunot ang noo. Baby, we don't understand you. Tell me what's the problem? He kissed me. Mommy, Daddy. Nikiss ako ng bata. Nalaglagan pang ako sa sinabi nito. What the heck? Anong karapatan niya para halikan ng anak ko? What the? Si Hendrix. Tatayo na ito nang hawakan ko sa braso. Calm down. Puntahan na lang natin saad ko. At kinarga ang anak ko. At lumapit sa batang lalaki na tinutukoy nito. Hi. I said. Can I talk to you, little boy? Tanong ko sa bata. He smiled at me. Sure po. Ano po ba yon? May itatanong lang sana ako eh. Okay lang ba? Tumango ito. Did you kiss my daughter? Walang pag-aalinlangan na tumango ito. Kaya nanlaki ang mata ko. So, totoo nga. May first kiss na agad ang anak ko. Ba't mo ginawa yun? Alam mo bang bad yun? Tss, where's your parents? I will talk to them. Sinamaan ko ng tingin si Hendrix kaya natahimik ito. Pati ba naman bata papatulan? It's not bad po. Masama yun, baby. He shook his head. Sabi ni Mommy, kapag mahal mong tao, you can kiss her. He said while pouting his lips. What the heck? Sino bang magulang nito? Mahal mo ba ang anak ko? Tanong ko. Mommy, let's go. Mataray na saad ng anak ko. No, baby. Yes po. I like your daughter. Namumula nitong sagot kaya nasamid ako. Oh my gosh, ba't ganito mga bata ngayon? You like me? Pagsingit ng anak ko. Yes, I like you. And I will marry you kapag malaki na tayo, okay? Saad ng batang lalaki. Namula naman ang anak ko. Nagkatinginan na lamang kami ni Hendrix. Nagtitimpi ito sa galit. Who are you? Tanong ng anak ko. Hindi na kami nakasingit sa usapan ng mga bata. Siniko ko si Hendrix. Calm down, okay? Bata yan. Tss, bakit kasi? I said calm down. Inilahad ng batang lalaking kamay nito. Kaya lahat kami nag-aabang sa gagawin ng anak ko. I'm Prince. Ikaw? My daughter accepted his hands. I'm Phoebe Nicole. Anito, tumingin ito sa amin at napakamot na lang sa batok niya. Okay, Phoebe. Papakasalan kita kapag malaki na tayo, okay? Wait for me, ah. I will. Sagot ng anak ko. Napalunok na lamang ako sa mga nangyayari ngayon sa mga bata. Diyos ko, ang bata-bata pa ng anak ko pero pinangakuan agad siya ng kasal. Mami, let's go. Tawag sa amin ng anak ko na ngayon ay nasa may tapat na pala ng kotse. Alis na kami ah, sabi ko sa bata. Take care, Mami. Tugon nito at tumakbo na. Iiling-iling na lang ako habang naglalakad patungo sa kotse. What's your plan to our daughter? Nothing. I will support her. Napangiti na lamang ako. He's a really good father to his daughter and the best husband in the world. Mommy, Daddy, let's go! Sigaw ng anak ko. I need to take a beauty rest for my wedding. Nyeh.